Bagamat ang ating title ay nasaan ang due process, bilang tugon doon sa unang-una nagtanong si Danny, ano ang masasabi niyo sa hearing? Hindi ko po napanood yung buong hearing. During lunch break kanina, nung tayong may mga kausap, atin pong nasubaybayan yung kapiraso. But I think for the purposes of our reaction, nakuha ko po yung gusto kong marinig kanina doon sa hearing na naganap. Kaya nga po yung ating title, nasaan ang due process na para kay Tatay Digong? Bagamat ito ang ating title, nasaan ang due process, yun pa rin ho ang ating patuloy na panawagan. Tuloy-tuloy po iyan. Bring back Tatay Digong. Bring home Tatay Digong. At kagaya po nung ninyo, ako po ay may reaksyon at ito nga ay yung ating napanood kanina. Naabutan ko yung portion na nagsalita ng live via Zoom, I guess, si Vice President Inday Sara Duterte at ang na-capture kong mensahe niya ay yung ginawa nila yun to demolish political opponent. Ginawa nila yun to demolish the opposition. Yun ang nakuha kong portion ng naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Meron na po tayong dito sa tinatawag nilang Magic Eye, mahigit 1,000 taong live viewers at meron din tayo dito sa isa pang page na gamit po tayo ng teleskopyo. Marami na, hindi ko na dami na pong nanonood ng live. So, ang ating pong title ay nasaan ang due process. Ito yung lumabas kanina na talagang salat doon sa tinatawag na due process. Nung inaresto si Tatay Digong at inilipad palabas ng bansa. Laban sa kanyang kagustuhan, walang consent at in spite and despite of his vehement objection that he be brought before a court of competent jurisdiction, before a competent judicial authority as provided for by Article 59. Naririnig nyo rin kanina, madalas yan, Article 59 ng Rome Statute. Ano po ulit yung Article 59 ng Rome Statute? Ang sinasabi lamang po nun, to simplify, lahat ng taong maaaresto o pakay ng pag-aresto base sa isang warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court, dapat po itong dalhin sa isang competent judicial authority with emphasis on judicial, hindi competent authority from the executive branch of government. Malinaw po roon, competent judicial authority. So therefore, yung Article 59 left no other room for interpretation. Judicial authority. Sa korte, sa huwes, sa hukom o sa maestrado, dapat dalhin ang taong pakay ng warrant of arrest o ang taong inaresto base sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang banyagang jurisdiction, ng isang banyagang korte katulad ng International Criminal Court. Napag-alaman sa hearing kanina na ito ay hindi ibinigay sa akusado. Ito ay hindi ibinigay sa arestado. Ito ay hindi ibinigay kay Tatay Digong, isang Pilipino na dapat sana ay usigin ng korte dito sa Pilipinas, hindi ng banyagang korte, na dapat sana ay usigin ng Pilipinong mang-uusig o prosecutor, hindi banyagang taga-usig, at higit sa lahat, dapat siyang litisin at husgahan ng isang lokal o Pilipinong maestrado at korte sa Pilipinas, hindi ng banyagang maestrado, hindi ng banyagang korte, at hindi ng banyagang jurisdiksyon. Malinaw po doon, pinaliwanag kanina. Meron po kasi tayong tinatawag na Doctrine of Constitutional Supremacy. Yung doktrina na nagsasabi, pag nagbanggaan na
ang ating mga karapatan, pag nagbanggaan na ang special laws o anumang batas, maging ordinansa man yan, maging Republic Act man yan, maging revised penal code man yan, pag yan ay nagbabangga na sa ating mga fundamental rights, sa ating mga basic rights na nakasulat, nakaukit at may garansya sa ating saligang batas, mangingibabaw at mangingibabaw ang linalaman, itinatakda, isinusulat at nakagaransya sa ating saligang batas. Yan po ang simpleng ibig sabihin ng Doctrine of Constitutional Supremacy. Ulitin ko, dito po sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo, pilit nating pasisimplihin o sa English pa, ile-laymanize yung mga naririnig nating termino na hindi po kayo dapat magulat o masindak sapagkat sisikapin natin manapasimplihin upang pati ang ordinaryong mamamayang Pilipino ay maintindihan, maunawaan at magkaroon ng sarili ninyong pananaw, opinyon, prinsipyo at desisyon, not necessarily na sang-ayon sa aking opinyon o sa aking pananaw. Ang importante, ma-educate ko po kayo, sambayanang Pilipino. Ang importante, bahagi ng aking advokasya, hindi lamang bilang kandidato pagka-senador, hindi lamang bilang senador ninyo. Bahagi ng aking advokasya bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso, maging bahagi ang lahat ng Pilipino may pinag-aralan, kakaunting kaalaman o profesional, ordinaryong Pilipino, opisyal ng gobyerno o empleyado ng pribado o gobyerno. Importante ho magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon sa mga mahalagang usaping panlipunan sapagkat tanging ang isang informed citizenry lamang ang tunay na makakapagbigay diwa dito sa mga garansya na nakaukit, nakasulat at may garansya sa ating saligang batas. Ito na nga po tayo, pinag-uusapan natin nasaan ang due process. Nakita kanina dyan sa ginawang pagdinig sa Senado na salat at hindi na ibigay. Yung due process, yung standard of due process na dapat ibinigay kay Tatay Digong. Hindi lamang po ito usapin kung ikay maka-Duterte o hindi. Ito po yung usapin, mahalaga, usapin ng bawat Pilipino. Lumabas din kanina sa hearing yung katanungan, kung ito ay nagawa sa isang dating Pangulo, paano pa ang mga ordinaryong Pilipinong katulad nyo, katulad ko, katulad natin? Paano na yung nagtitinda ng balot sa gabi sa lansangan? Meron ka pa ba kayang aasahang due process? Paano na yung mga market vendors? Paano na yung ating mga motorcycle riders? Paano na yung ating mga vendor sa kalsada na nagkakalakal lang o naghahanap buhay ng marangal? Nasaan ang due process? Ang usapin ng due process ay hindi lamang patungkol kay Tatay Digong o kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay usaping mahalaga na dapat pag-usapan nating lahat sapagkat when we speak of the constitutional supremacy being the supreme law of the land, lahat po tayo ay saklaw nito. Lahat po tayo ay dapat may proteksyon dito. Maganda rin na napapag-usapan kanina, yung pangamba na paano, ligtas pa ba ang ordinaryong Pilipino sa kanilang pamamahay laban sa mga pag-abusong pagsisilbi ng search warrant, pag-abusong pagsisilbi ng warrant of arrest, o di kaya yung pag-aresto kahit walang warrant. Ito po yung lumalabas kanina sa pagdinig. Kaya nga po ilang ulit lumabas yung katagang Doctrine of Constitutional Supremacy. Sapagkat may lumalabas na mga sinasabing batas, yung Republic Act 9851, yung Section 17. Ini-invoke po yun kanina sa hearing on the part of the government na yun daw po ang kanilang ginamit, yung RA 9851. Yan po yung batas dito na ipinasa ng ating Kongreso, I think, sometime 2009.
Ito po yung batas laban sa laban sa genocide, itong crime against humanity. Yan po yung kanilang ini-invoke kanina, yung RA 9851 Section 17, to justify why they have to give away a Filipino citizen that goes by the name of Rodrigo Roa Duterte to a foreign jurisdiction. Subalit habang ini-invoke nila yun, hindi ho kasi talaga magtutugma. Pag in-invoke mo yung RA 9851 Section 17, hindi naman ho kasi ang pagbabasa at pag-unawa sa batas ay kada section lamang. Kailangan mong basahin the entire law, the RA 9851, hindi lamang yung Section 17 that tends to favor what the government did in turning over the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president, our beloved former president, sa ICC. Dapat po yan basahin mo yung kabuuan at ibangga mo, ikonsulta mo sa ating saligang batas. While it's true, there is the existence of what we call RA 9851. Ito nga po yung batas na ipinasa ng ating lokal na kongreso, yung ating House of Representatives at ng ating Senado, na tumutukoy po sa mga crime against humanity, yung mga genocide, yung mga war crimes. Yan po yan. Subalit, babalik ka sa ating saligang batas. Bakit? The Constitution is the fundamental law of the land. Yan po yung supreme law. Wala pong pwedeng mas mataas sa ating saligang batas na kahit na anong special law or special laws. Hindi pwede yung RA 9851 ay mas mataas o hihigitan niya ang konstitusyon. Sapagkat meron din pong doctrine sa ating jurisprudence that the spring cannot rise above the source. The source of every law. Lahat yan hanggang ordinansa. The source of every law is the Constitution. Hindi maaring mas mataas pa ang magiging bisa, saklaw at interpretasyon ng kahit na anong batas, kahit na anong ordinansa, kesa sa ating saligang batas. Ang Biblia ng lahat ng batas ay ang ating konstitusyon. That is why there is this repeated mention of the doctrine of constitutional supremacy. Meaning, yung sinasabi ho nilang RA 9851, baliwala po yun. Pag ibinalagga mo at ikinumpara mo at inihambing mo, doon po sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Ano po yun? Babalik po tayo, Article 3, yung Bill of Rights. Yan po muna iikot ang ating mga usapin. Again, sisikapin kong pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan para maunawaan po ninyo. Because it is only through an informed, educated, and aware citizenry that we can have an empowered population, that we can have an empowered Filipino nation. Kinakailangan alam mo ninyo. Article 3, Section 1. Anong sinasabi dyan? No person shall be deprived of life, of liberty, or property without due process of law. Malinaw po yan. Saan po papasok yung due process sa ginawa nila kay Tatay Digong? Kung ini-invoke po ng gobyerno yung RA 9851, kinakailangan po yung basahin in relation to, kasi sinasabi ho nila roon, basta't meron na raw pong nasimulang investigation o prosecution, ang isang banyagang jurisdiction, maaari na nilang ibigay yung isang Pilipino doon sa jurisdiction na yon. Basta't nasimulan na yung investigation o yung kaso o yung prosecution. Tama. Tama po kung simple reading ng Section 17 of RA 9851. Pero may pinaghuhugutan po yung RA 9851 eh. Babalik po tayo doon sa sinasabing yung batas ng international, yung Rome Statute. Babalik po tayo roon. Ano po sinasabi ng Article 59? Nung Rome Statute, na napapakinggan nyo rin po kanina yan. Lahat ng inaresto o aarestohin na Pilipino na saklaw ng tinatawag na warrant of arrest
na inisyu ng International Criminal Court ay dapat agad-agad, walang delay. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi 6 months from today. Agad-agad, ora mismo, dapat ay dalhin sa isang competent judicial authority.